nagpa-press con si Sara. Pumunta kasi si Sara sa Senado para sa hearing ng budget niya. Approve agad po yung 900 million na budget. Sabi ni Bongo, present agad. At kasama niya yung kanyang mga staff pag sa Senado. Pero doon sa Congress, ayaw daw kasi pumunta sa Congress yung kanyang mga... Sabi ni Sara. Yan o. Pero madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House. Nagka-anxiety? Na trauma? Dahil sa mga nangyari noong nakaraang Gutesa, peke yung affidavit, yung notaryo. Kaya sabi dito sa report ng mainstream media, Marcoleta ipapasumpena, posibleng ipatawag ng Manila RTC Executive Judge. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito na ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Nagpa-press con si Sara. Pumunta kasi si Sara sa Senado para sa hearing ng budget niya. Approve agad po yung 900 million na budget. At sabi ni Bongo, kung pwede niya, pati yung parte ng budget ko ibigay kay Sara. Ganon mga kababayan. Bawasan na lang daw yung budget niya, ibigay sa OBP. Sabi ni Bongo, present agad. At kasama niya yung kanyang mga staff pag sa Senado. Pero doon sa Congress, ayaw daw kasi pumunta sa Congress yung kanyang mga kasama sa Office of the Vice President. Nagka-trauma daw. Sabi ni Sara. Yan o. Pero madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House. Nagka-anxiety? Na trauma? Dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. Wala siyang kasama sa HOR. Ngayon, full force sila dito sa Senado kasi nandun yung mga kakampi nila. Gusto pang ibigay ni Bongo yung parte ng kanyang budget, ibigay na lang niya sa Office of the Vice President. As if, mga kababayan, yung pundong galing sa opisina niya, galing sa bulsa niya. At yan from the taxes of the Filipino people. Yan si Bongo. Kung pwede lang po, Mr. Chair, kung allowed po ito, bawasan po ang budget sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OBP. Wow! Ganon ka-special sa kanila, mga kababayan, si Sara Duterte. Na yung pondo, yung confidential funds, hindi may paliwanag kung paano naubos yung 125 million in 11 days. Ayaw tanungin ng mga senador. Yung Congress lang ang nagtatanong ng ganon. Pagkatapos, inakusa ni Sara Duterte sa press con. After na pumunta siya doon sa budget hearing niya, nagpa-press con. Inakusa mga kababayan ni Sara Duterte si Martin Romualdez. Ayaw tantanan talaga kasi talo na siya sa survey. Gusto talagang durugin si Martin. Si Martin po, lalong tumaas yung ratings. Talo na siya. Kaya gigil na gigil si Sara Duterte kay Martin Romualdez. Yan 62 si Martin Romualdez. 58 na lang siya. Trust ratings, mga kababayan. Yung pangarap na maging presidente, palabo ng palabo. Inaccuse niya si Martin Romualdez. Sabi rito, Vice President Sara Duterte alleges that former House Speaker Martin Romualdez is also receiving kickbacks from illegal gambling. Duterte says there have long been talks about cash deliveries in suitcases, but it's only now that a witness has come out with the information. BP adds it's not odd for Martin Romualdez citing the Okada Delaware case. Pakita ka ng resibo. Hindi yung puro kwento. Yung testigo ninyo, si Orly Gutesa, peke yung affidavit, yung notaryo. Kaya sabi dito sa report ng mainstream media, Marcoleta ipapasumpena, posibleng ipatawag ng Manila RTC Executive Judge Carolina Icasiano Sison, sina retired Technical Sergeant Orly Gutesa, Attorney Espera at marahil din si Senator Rodante Marcoleta sa susunod na linggo. Ayon kay Senator Ping Lacson, nilinaw ni Lacson na walang magiging aksyon ang Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi natatapos ang investigasyon ni Judge Sison sa mga notarized documents na hawak ng korte. Ayan yung post ni Ping Lacson. Friends and netizens keep asking me,
as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how I will handle the case involving surprise witness, retired Technical Sergeant Gutesa and Attorney Espera. My answer is none until Manila RTC Executive Judge Carolina Icasiano Sison has concluded her investigation of this instant case. Part of her function is to investigate violation relating to the documents notarized by the notary public. She may be issuing subpoena to retired Technical Sergeant Gutesa, Attorney Espera, and probably Senator Marcoleta early next week. O, diba? Ito yung pinagmamalaking witness ni Sara Duterte na nagturo kay Martin Romualdez pati kay Saldico na ang sabi nag-deliver ng 46 bags, maleta po, na ang laman 48 million kada isang maleta. Nasabi ng mga may alam sa bigat at kapal ng pera, malaboan niya na imposible niya na makakarga ang 48 million sa isang bag, isang maleta. Yun ang pinagmamalagi ni Sara Duterte. Kaya inakusa niya illegal gambling, possibly waiting ang minimi niya. Kickback itong si Martin Romualdez. Pakita kayong resibo at mga witnesses, hindi yung kwento-kwento lang. At yung witness, dapat yung hindi kino-coach na ng kaalyado ninyong si Marcoleta. Kasi lumalabas, ang witness, mas familiar pa si Marcoleta kaysa nag-execute ng affidavit. O ngayon, natanong si Sara Duterte doon sa press con tungkol sa kanyang tatay na sabi nag-collapse, natagpo ang walang malay. May dagdag na kwento si Sara. Hindi daw ito yung una, maraming beses na daw nag-collapse si Digong. Ang nagkwento daw mga kababayan, yung taga-hospital mismo na Filipino, nagpaabot, yun ang source niya. At sinabi ni Sara, hindi niya secured sa ICC yung kanyang tatay, kaya dapat pagbigyan yung interim release. Sabi ko sa inyo, nakakunik doon sa kanilang agenda na dapat si Digong pagbigyan yung interim release. By the way, isingit ko muna itong balita na lumabas ngayon pa lang. Ayan si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, total merong senador na nagsabi malaki insertions natin. Pointing out the reports that almost all senators have at least 100 billion in insertions in 2025 budget. Sabi ni Jinggoy, suportado kanya ang offer ni Senator Bongo to give part of his own budget to the office of the Vice President. Ganon mga kababayan, para suportado yung palibasa, magkakauri, yung kauri nila. Kauri sa paggastos ng budget. Pare-parehas ang likaw ng bituka. Siyempre, magsusuportahan po ang pare-parehas ang likaw ng bituka. Ano pa manasahan mo sa mga tao yan? Di ba? Ngiting tagumpay si Sara nang i-approve yung kanyang budget po na 902.8 million pesos. Gusto pang dagdagan ni Bongo. Ganda ng aura ni Sara. O ngayon, balikan natin yung tungkol sa kwento niya sa kanyang tatay doon sa press con. Ayan si Sara. Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi parang ang sabi ko sa lawyer na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sang, and then sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung welfare check. Kasi para bang hindi kaya ng ICC, hindi para ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. Po, alam ma'am, hindi ko kasi nakuha talaga yung report ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests ginawa sa kanya. Hindi man niya pinapakita yung test kung kinikwento lang niya. Kaya yung kwento niya kaduda-duda kasi palaging walang resibo. Parang yung acknowledgement receipt mga kababayan. Kaya mahirap sa ating maniwala sa mga pinagsasabi niya
tulad ng ginastos niya sa 125 million confidential funds, yung mga acknowledgement receipts po, mga sitcheria yung pangalan. O, di ba? Naniniwala ka pa sa taong may ganyang reputasyon po? Napakasinungaling. Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. No, kita mo? Madaming beses na ako na, may ganyan. Yung Natumba pag-collapse, pagtumba. was his term. Oh. Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour bedside care. So, sabi nga natin, kung kailangan ng caregiver, siya na lang ang mag-caregiver. Siya naman yung anak. Lagi man siyang pumupunta doon, di. Lagi niyang bisitahin. Pag full-time na siya, na caregiver doon. Kasi ang gusto nila mga kababayan talaga, pagbigyan yung interim release. Alam na ninyo ang motibo. Yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Kayo yung nagdi-delay. Kaya yung confirmation, hindi natuloy. Nasana yung yata, September 23, hindi natuloy. Kasi gumawa sila na kwento. Nasabi si Digong po, unfit for trial. Nagka-amnesia na daw. So, ang nag-request noon, kayo, kaya hindi natuloy yung confirmation. Pagkatapos, ang hirit ninyo ngayon, interim release. Ang tawag dyan sa amin, baliw-bagi. Sige ang gawa nilang kwento para purposely hindi talaga matuloy ang confirmation hearing. Kasi nga po, hindi nila rini-recognize ang jurisdiction ng ICC. Tawag nga nila kidnapping. Pero gusto nilang ibalik dito sa ating bansa na ang gobyerno na ako sa nilang kinidnap yung kanilang tatay. Saan ka nakakita na? Yung taong kinidnap, ibabalik mo sa kidnapper. Wala sa logic. Paniwala pala ninyo, kinidnap, pero gusto ninyong ibalik sa bansa na ang gobyerno kidnapper. At saka may resolution pa yung kaalyado ninyo, si Bongo, si Bato, na humihingi ng tulong para sa bringing him home sa kidnapper, urging daw the Philippine government. Yung Philippine government, ina-accuse ninyo ng kidnapping, pagkatapos magre-release resolution kayo na humihingi ng tulong sa kidnapper at ibalik sa kidnapper. Malayo po sa sa logic, walang logic. Pinapahirapan nila yung tao. May reklamo kayong pinapahirapan yung tao. Yung mga na-EJK po nga, hirap na hirap yung mga kapamilya kasi hanggang ngayon wala pang hustisya. At yung na-EJK, lahat na po kaluluwa. Diba? Baseless itong mga reklamo po niya, reklamo ni Sara Duterte. Nahirapan yung kanyang tatay. Nasa magandang kama, natutulog yung tatay po ninyo. Kain tulog, may gwardiya pa. Whereas yung mga biktima po na mga inosente, lalo yung mga bata, lahat nakaluluwa. So paano man po ma-justify yung inyong reklamo as compared doon sa mga victims? Di ba? Nakadetain siya ng para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Hindi pa siya nako-convict kasi lagi kayong may kontra sa confirmation hearing para hindi masimulan yung trial. O diba? Dapat dumaan sa proseso. Tulad ni Laila de Lima, yung ginawa ninyo kay Laila de Lima. Di ba nakakulong yon? Almost 8 years. Nakalabas lang siya nang mapawalang sala. Dapat ganun din ang proseso ni Digong. Kung siya mapapawalang sala, di permanent release sa detention. Wala man po si Laila de Lima na petition for interim release. Di ba? Para amanos lang po. Isabi mismo ng tatay ninyo, handa siyang mabulok sa kulungan. Di ba? Lagi natin i-replay ito para may constant reminder si Sara Duterte sa kayo mga DDS. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. Oo, malinaw. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Oh, you see, malinaw. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So, I'm asking the ICC through you
Nagyabang pa? Na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw. So, hindi sinusunod ni Sara Duterte ang wishes ng kanyang tatay. Ready si Digong na harapin ang trial. At pag siya patunayan na nagkasala, handa siyang mabulok. Iba naman ang sinasabi ni Sara Duterte. Ba't ayaw mong sumunod sa iyong magulang? Ayaw sumunod. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Wala man maniwala po niyan? Sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. Kill nga, palagi, recorded mismo. Kayo nga, pati yung ating Pangulo, rinetin ninyo. Paano maniwala sa inyo? Pagkatapos, after 2 months, nagsabi ka na, wala man anya kung sinabing gano'n. Hindi mapapangawakan ang inyong mga sinasabi. Natuto pa rin ang mga pangako. Tulad ng babalik sa dahig for trial in case na pagbigyan yung interim release. The fact na hindi ninyo i-recognize ang jurisdiction ng ICC, ang ibig sabihin niyan, hindi na kayo babalik pag nag-interim release. Pag nauto yung mga ICC judges, pero tingin ko, hindi man po magpapauto kasi baka alam na rin ng mga ICC judges ang reputasyon ng mga Duterte na laging double talk. Baliktad ang mga sinasabi sa ginagawa. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City because sinasabi nga niya. Walang balak na bumalik. Naging Pangulo na nga. Pagkatapos tumakbo pang mayor. Yun ang patunay na gusto niyang bumalik na mayor. Kaya alangan man, pagbalik niya sa Davao, kung sa Davao ang gusto niyang interim release, hindi siya babalik sa pagka-mayor. Sinong mauuto? Di ba? Wala naman ako doon and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. So, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release? Wala man wala mang power yung ating gobyerno na pagbigyan ng inyong kahilingan. Yan na interim release dapat, yan ang mga reklamo ninyo, dapat naka-address yan lahat doon sa ICC judges kasi sila ang magdidesisyon kung pagbibigyan yung inyong interim release para sa inyong tatay. Ganon. Ayan man lang po mga kababayan. Yung ating short video dito sa podcast natin, Life with Dan TM. Nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.